So ito na mga kabayan, yung Sa ating kanya nagawang nakuha lemon ni cake. Luto Alvin na ang po. tangos ng ilong Lagyan at natin ang ganda ng ng mga plastic mata. para Kaya pang gwapo tsaan ni ang mama pinsan mo. mamaya. Pero yun nga, bigla na lang nawala si Ate Caridad. At ang balita dito sa Nayon, may sinamahan daw lalaki. At yun ang naiisip kong dahilan, kaya siguro hindi masyadong mahal ni Kuya Sixto ang bunsong anak niya. Eh kasi nga, malaki ang hawig nito sa nagtaksil niyang asawa. Oh, Alvin. And then, hugas ulit. Umaga po, Chayoli. Napasyal ka rito sa bahay ko. May kailangan ka ba? Halika. Pasok ka. Doon tayo mag-usap sa loob. May kailangan Ayan nga na yung po, ating Chang. cinnamon roll. Nakakahiya naman po. Abay, huwag ka mahiya sa akin. Hindi ba nga sinabihan na kita noon na kung ano man ang maitutulong ko, pumunta ka lamang sa akin. Ano bang problema? May babayaran po ako sa school namin. Medyo malaki po eh. Nang sabihin ko kay Itay, parang walang narinig. Umalis at pumunta sa bukid nang di man lang ako kinausap. Siguro, wala siyang pera. Madalas ko silang makita ng ninong mo. Laging magkatuwang sa pagtutuma ng lambanog. Anak lang po ako, Chang. Hindi ko kayang punahin si Itay sa ginagawa niya. Siya. Huwag ka na malungkot. May naitatabi akong pera. Magkano bang kailangan mo? Ay nako, ang gwapong pinsan ko. Kunot na naman ang noo. Ano na naman ang problema mo? Parang nakakapagod ng mag-aral pag ng ganito. Bakit? Oh, nag-i-emote ka na naman. Bakit ba? Araw-araw, para akong namamalimos ng baon kay Itay. At yung kailangan nating bayaran, alam mo ba kung kanino pa ako nang hiram ng pera? Kay Chayoli. Sa matandang dalagang tiyahin ko. Mabuti naman lagi may perang tita mong yun. Di ba mananahe lang yun? Kasi nga, dalaga naman siya. Tsaka matipid. Alam mo ba kung kanino pa ako nang hiram ng pera? Kay Chayoli. Sa matandang dalagang tiyahin ko. Mabuti naman lagi may perang tita mong yun. Di ba mananahe lang yun? Kasi nga, dalaga naman siya. Tsaka matipid. Ayun, nakakaipon siguro kahit paano. Pero sa bahay namin, naaasar na talaga ako. Lalo na kay Itay. Pero mabait naman si Kuya Limuel mo sa'yo, hindi ba? Oo nga, Tapos, yung ating mabait sa akin si Kuya nilalabaan. Lemuel. Sakto na naman ang likod ko. Pero nakakaasar pa rin. Pakiramdam ko kasi silang dalawa lang ang nagtuturing ang magkadugo. Parang hindi ako anak ng Itay. Parang ampun lang ako. Alam mo, may nasabi sa akin ng mama ko eh. Tungkol saan? Tungkol sa pagiging malamig sa'yo ni Tio Sixto. Kamukha mo raw kasi si Tia Caridad. Kaya siguro, yun daw ang dahilan. Kaya hindi ka masyadong mahal ng tatay mo. Sa totoo lang, naisip ko na rin yan, Tonet. Pero mali yun. Hindi niya ako dapat kagalitan dahil kamukha ako ng nanay ko. Magkaibang tao kami ni Inay. Iniisip siguro ng itay mo. Iiwan mo rin sila pagdating ng araw. Pag ganyan siya ng ganyan, baka nga yan ang gawin ko. At hindi niya ako masisisi sakaling ang dumating ang araw na yun. Kasi hindi ko maramdamang mahal niya ako bilang anak. Si Kuya Limuel lang ang mahal niya.
Nakakapagod magluto. Next chapter. Pinapagpinig na ako dyan. Nakagawa na ako ng cinnamon roll. Binibake ko na. Ayan ang ating pinagamitan. Wala tayong rolling pin. Gumamit tayo ng baso. Parang hindi ko mapaniwalaan niyang ikinukwento. Bake natin to ng 20 minutes. Up and Sinabi down. sa akin ni Alfie na malapit na Ah, raw siya sa makulong 170 sa pinapakitang kalamigan ng tatay niya. At pag Ito yung napuno ating raw siya, lemon cake. Nakapagtsaan na si umalis mama. na siya Kaya sa may bahay bawas nila. ang ating lemon Saan cake. naman siya pupunta? Yung ating Isa shorba. pa, paano ang pag-aaral niya? Ewan ko kung anong plano niya. Pero huwag niyo rin masyadong problemahin ang paborito ninyong estudyante. At least, nakakatagal pa naman siya kay Tio Sixto. Hindi lang paboritong estudyante ang pinsan mong si Alvin. Cake at na ano. Bali, pamangkin ko pa rin siya. Cake at si Kasi mag-second cousin kami ng tatay niya. Kaya concern ako sa kanya. Eh bakit nga po ba ganun si Tio Sixto kay Alvin? O, di ba nga, ikinuwento ko na sa'yo? Hula ko lang naman yun. Ay, sana nga, magkita kami minsan ni Kuya Sixto. Papayuhan ko siya. Mama, ha? Huwag niyo sabihin na may mga ikinukwento sa akin si Alvin. Magagalit sa akin yun. Oo, alam ko naman ang dapat mong sabihin at hindi. Kaya huwag kang mag-alala. Hindi malalaman ni Kuya Sixto kung sino nagkwento sa akin ng plano ng bunso niyang anak. Inis muna tayo. Sa langit wala ng beer. That's why we drink it here. Ba, si Pinsang Eddie nitong makakasalubong ko. Kuya Sixto, Oy, ikaw pala, Insang Eden. Galing ka ba sa school? oo, galing ako sa school. Pero dumaan din muna ako sa bahay ng isang kasamahan kong teacher. Gano'n. Kaya medyo hinapon ang uwi ko. Eh, magkaklase pa rin ang mga anak natin. Malapit na silang graduate. Hayaan mo siyang graduate. Luluto Hindi tayo ko ng kape ni pinagpapansin mama. ng Alvin na yun. Magtapos man o hindi. Kuya, wag mong mamasamain ha. Wag mo naman pakitaan ng kalamigan ng bunsong anak mo. Nagtatampo na yung bata. Bakit? Nagsumbong ba siya sa'yo? Ay, hindi siya nagsumbong sa akin. Pero noon ko pa rin naman napapansin yun eh. Parang wala siyang halaga sa'yo. Sa mga importanteng okasyon sa school nung maliit pa siya, hindi mo siya sinasamahan. Kasi nga, abala ako sa book. Para hindi kayo tuluyang magkasira-sira. Kape ni mama. Habang nagluluto ng kape, maghuhugas tayong hugasin para mabawasan. Pagod na naman ang lola niya. Ate, luluto yung shorba. Hugas muna tayo. Parang bawasan hugasin. Ako ulit, Chayoli. Natanong ko sa bintana na paparating ka. Kaya hindi na ako nagulat ng pagbuksan kita ng pinto. Halika. Pasok ka. Kasi po, Alam ko na. Pero ang problema mo, ano? opo, hindi na po ako nagsabi kay Itay. Tsak na sermon at reklamo na naman ang ibibigay niya sa akin pag nanghingi ako ng allowance. Kaya dito na lang po ako sa inyo pumunta. Oo, ako, tama lang yung ginawa mo. Sinabihan naman kita, hindi ba? Na kung may kailangan ka at walang pera ang tatay mo, di sa akin ka pupunta. Bilang tiyahin mo, lagi ako nakahandang tulungan ka. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas.
Sige, maiwan na kita ha. Pupunta na ako sa bukid. Hindi niyo ako sasama sa bukid, Tay. Napakatindi ng init ngayon. Kaya ako na lang munang magtatrabaho sa bukid natin. Dito ka na lang sa bahay. Magpahinga ka na lang muna. Baka kasi sumama na naman ang pakiramdam mo tulad ng isang araw. Kawawa naman ho kayo. Wala kayong katulong. Ayos lang ako. Sige ho. Kung yun ang gusto niyo, papaiwan na lang ako dito sa bahay. Maglalaban na lang po ako ng maririnig natin. Sasama ko rin yung damit ni Alvin. Kung maglalaba ka, yung damit lang nating dalawang laban, iwan mo yun sa kapatid mo. Kaya nga hindi kita isasama sa bukid para hindi ka mapagod Tapos, Hayaan nyo na ho yun. Pride bareta naman ang gamit ko sa sabon Mabula. Kaya mahusay magpalinis ng damit sa konting kuskus lang.